Bilisan! Hatid siya sa Hotel Maharlika! Kwarto no ba sa ba? Huwag po kayong mag-alala. Mapapadala ko po siya ng ligtas. Ginoong Luntok? Tayo na po. Parang siya yung sa telebisyon. Pangulo ng Luntok Holdings, si Antonio Luntok. Hinka! Hinta. Ginong Luntok, may masakit po ba sa inyo? Pumunta sa likod. Gina, gusto niyo bang sumuka? May tubig po ako dito. Anong ginagawa mo? Bitawan mo! Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako! Driver lang ako! Bitawan mo ako, please! Bitawan mo ako! Driver lang talaga ako! Hindi ako ganong babae! Huwag ka nagsata. Hanapin ang kausap mo. Pera. Sapat na. Tumahimik ka. Mali ka po. Hindi ako ganong babae. Driver lang ako. Wala akong pera. Ano mga babae? Marami na akong nakita. Kunin ang pera at umalis. Emerhensya! Ginoong Luntok! Nabangga si Doña Felisa! Takas ang sasakyan! Grave ang kondisyon! Punta na po kayo sa ospital! Ano? Pupunta ako. Walang hiya ka. May gulo sa bahay. Nandito ang hepe. Umuwi ka na. Ma? Pa? Ano po ito? Maria Luna, ikaw ay pinasuspect na nagtakas sa aksidente sa Bagong Tulay Avenue. Kami ay naghahabla sa iyo ng pagtakas sa aksidente. Ano? Hit and run? Hindi posible! Hepe, baka nagkamali kayo. Wala akong naroon sa Bagong Tulay sa katunayan. Ate, huwag na mapaliwanag. Kayong dalawa. Tingnan nyo, ito ang ebidensya. Nang mabangga mo siya, habang tumatakas, sinubuhan kitang pigilan. Pero ikaw ang itinulak. Dugo ang ulo ko. Nakita-kitang banggain siya sa oras na yon. Maria Luna, sa sitwasyong ito, itanggi mo pa rin? Ang sugat ni Stella ay ebidensya. Happy. Kami ang saksi. Kahapon gabi, sa oras na yon, siya ang umuwi. Bigla pa siyang nagpanik at tumakbo palabas. Hindi siya. Sino pa? Halos mapatay ni Maria Luna si Stella. Maria Luna, paano katatakas na yon? Buti walang CCTV doon. Siyempre, mapapatotoo para sa akin. Tapos ka na. Naiintindihan ko na. Kayong dalawa ang nagbangga, Stella. Ang sugat mo ay nangyari. Bangga. Yung dalawa, mga mahal. Ang puso ninyo gawa sa ano ba? Sa bato ba? O wala talaga? Walang hiya! Ang kasalanan mo, dapat mong panagutan. Tsaka lumaki ka sa hampunan, sanay ka sa hirap. Si Stella walang pinagdaanan. Bakit siya magkakulong? Oo nga, magkulong lang. Ano naman? Simula nang ako ay kinuha, hindi ako nagastos ng pera. Kahit ang tuition ko sa koleyo, pinaghirapan ko sa pagdadrive. Dahil ang puso ninyo, para lang kay Stella. Ano man ang gusto niya, ibibigay ninyo. Ako? Pinipigilan ninyo lang ako. Takot na maagaw ang atensyon. Ngayon siya nagbangga at nagkasala. Gusto ninyo akong magpakulong para... Hindi ba kayo natatawa? Kasuka-suka na. Sumilens! Maria Luna, napakamalupit mo! Nagbangga, tumakas, at gusto akong sirain!
Sinungalingan mo pa kami na pinapaboran kami si Stella. Ikaw talaga ang masama. May muka ka pang sabihin yan. Huwag kang kumalaw! Bitawan mo ako. Hepe, nakita mo na. Hindi raw siya tumakas. Nilason pa ang kapatid. Maria Luna, control your emotions. You said you're innocent. Then last night, 11:30 p.m., prove your alibi. Who can testify? Where you were and what you did? Kahapon. Sabihin mo, bakit hindi ka nagsasalita? Nasaan ang iyong alibay? Lang maisip, di ba? Dahil 7:30, ikaw ang nakabangga sa bagong tulay. May ebidensya! Magkasama kami ni Andres. Si Andres Luntok ng Luntok Holdings. Ang aking saksi. Si Andres? Maria Luna. Nalunod ka ba sa takot o may sakit sa utak? Si Andres Luntok ang may koneksyon at malaking tao. Paano kanya kakwentuhan? Basura? Nalunod! Totoo kang nalunod! Sa pamilya Inesto, paano naging ganyan ka? Walang hiya! Para makatakas ang laking kasinungalingan ay sinabi mo! Sapat na! Maria Luna, huwag kang magpahiya dito! Binibining Luna ang iyong kalagayan. Ang ganitong walang basehan at hindi makatwirang testimonya ay hindi namin paniniwalaan at hindi mapapatunayan. Please, calm down. Come with us to the station to assist the Big-bitin! Maria Luna ang kulungan ang lugar mo. Ina, ang kasalanan ko. Kung sana ako sumunod sa iyo at pinigyan ka ng apo, hindi ka mag-aalala at pupunta sa simbahan. Sa huli, nagaskasan ka sa daan. Ginong Luntok. Natukoy na ang salarin, si Maria Luna. Baguhan pa lang siya magmaneho. Nataranta siya, kaya tumakas siya. Siya ay isang dalagita na 18 anyos lang. Hayop na tumakas. Pinamayaan niya ang ina ko. Hindi ko pinapansin edad niya. Gusto kong mabuhay siya sa kulungan. Opo, Ginong Luntok. Binibigkas ng hukom ang hatol kay Maria Luna na nagkasala ng aksidente na may parusang 8 taong pagkakulong. Ano ito? Ang regla ko ay 1 linggo ng lead. O baka, yun, nabuntis ako. Kay Maria Luna ka pala. Opo. Maganda ka pa naman. Sayang lang. Pinadala ng kapatid mo na bantayan ka. Sa 8 taon, marami tayong oras. Maglaro, Andres, nagtagumpay ako ngayon. Salamat sa poong may kapal. Tsaka, may panaginip din ako. Isang espesyal na panaginip. Panaginip ko, ang luntok may supling. Ina, galing mo lang sa koma, napapaanak ka na. Kakaiba nga. Matapos kong mangarap, ang katawan ko lalong gumaling. Ay naku, alam mo naman, ang panaginip ko palaging totoo.
Sabi mo sa akin, sa mga nakaraang araw, may nangyari ba sa'yo? Ilang araw na ako nakalipas, nilasan ako ng pinsan ko ng masamang gamot. Pinadala din niya babae. Ngunit, ang babaeng yon ay hindi karapat-dapat magdala ng luntok. Tita, narinig ko gising ka na. Napunta ako para bisitahin ka. Buti dumating ka. Tatanungin kita. Yung babae nung gabi, ikaw ba nag-ayos? Ako nagayos. Ngunit tanong pa ako. Ang pinili ko ay pinakamalinis at disiplinado. Sa kwarto ay toilet. Naghintay buong gabi. Kwarto patsa to at? Hindi sa sasakyan? Sa sasakyan? Hindi ba siya driver? Kuya, hindi mo naman siya nilande, di ba? Parang siya lang bago mag-18. Kuya, ang... Driver. Mali ka. Ang tipo mong babae. Driver nang ako. Hindi ko kailangan pera mo. Kaya pala siya umiiyak. Totoo nga, na ako ang nagkamali. Siguro buntis siya. Ang luntok. May apo na. Imbestigahan. Agad na, imbestigahan. Hanapin at ibalik ang babaeng yan. Opo. Andres, ang luntok ay nag-iisa lang ang lahi. Ikaw naman ay ayaw magkaroon ng babae. Siya ang tanging lahing luntok. May pabuya ng sa 2 milyon. Dapat mahanap. Jinong Luntok. Magandang araw po. Jinong Luntok. Salamat po. Jinong Luntok. Lahat ng lugar ay naimbestigahan na. Parang siya ay biglang nawala. Matapos yung gabi na yon, biglang nawala siya. Ang ibig mong sabihin, isang tao sa loob ng luntok, sa harap ng lahat, nawala? Jinong Luntok, ginawa na po namin ang lahat. Ang regular at irregular na paraan, sinubukan na po namin. Ngunit, wala talagang ebidensya. Nasaan na ang babae na yon? Maliban na hindi siya nasa mga lugar na natin nalalaman. Palakasin ang hanap. Sa loob niya ay lahing luntok. Dapat mahanap. Opo. Jinong Luntok, yung may balita mula sa kulungan. Sabi, yung dati na bumangga kay Donya, si Maria Luna. Balita malapit na siyang manganak sa kulungan. So what? Ang babaeng tulad niya ay walang puso at takas. Hindi karapat-dapat. Ngunit ang bata ay walang kasalanan. Anak na mamamatay tao, walang karapatang mabuhay. Ang tanga na nagbuntis sa kanya ay basura rin. Ang mga anak ng basura ay may tugong, marumi. Sa mundo ay salot lang. Bilisan mo! Ang bagal mo! Buntis lang. Akala mo'y hari ka na? Ang yan niya. Di man lang alam kung ano ang dinadala niya. Kailangan pa bang tanungin? Ang pangit na hitsura niya, ano pang aasahan? Baka anak siya ng wanted criminal. Tama! Ang anak ng babaeng ito ay isang salot din. Dapat lang tumahimik! Kung pinapayagan na sa video yan sa anak ko, ang ama niya. Di mo masabi, no? Walang kwenta lang ang mapapabuntis sa'yo. Walang kwenta lang ang hayaan kang mabulok dito. Sino man ang ama niya, ang bata ay inosente. Hey! May lakas ka pa? Ako mismo ang magtuturo sa'yo. Kung sino ang makapag-alaga ng maayos sa kanya, ang benepisyo ngayong buwan ay hindi niyo mawawala. Suntukin niyo siya.
Suntukin niyo pa siya. Mas maayos na ako. Inay, kumain ng orange? Sinong Luntok? Nahanap na si Donya! Nahanap na rin! Nahanap ano? Linawin mo. Siya ang driver nung gabi! Nahanap na rin natin! Saan siya? Sabihin mo. Siya, yan sa kulungan. At buntis siya. Malapit na siya mga anak. Ano? Huwag! Uy, ate, ilang araw lang di tayo nagkita. Bakit ka naging ganito kapangit? Narinig ko malapit ka ng manganak. Ngayon ay sinadyang pumunta para sunduin ang aking pamangkin. Stella, gagawin mo ba? Anak ko ito! Wala kang pakialam! Huwag madaliin. Aking butihing ate. Bago ko sunduin ang aking pamangkin, kailangan mo muna pirmahan mo muna itong maliit na regalo. Itong deed of disinheritance? Tama. Pirmahan. Tanggapin mong wala ka ng lahat sa Ernesto. Mula ngayon, ang yaman ng Ernesto ay wala nang sayo. Kung pipirmahan mo ang kontrata, ang bata sa tiyan mo may pag-asa pang mabuhay. Ipapadala ko siya sa ampunan. Kung hindi, sa tingin mo ikaw na nakulong, walang silbi na may pilay, at may anak na walang ama. Labas ng pintong ito, ilang araw ka... Stella! Pinapatay mo ba ako? Mamatay? Paano ka mamatay? Mahal kong ate. Hindi pa tapos. Gusto kita. Kita ka at ang anak mo sa impyerno. Mabuhay. Hindi matay. Pilisa, pima ka. Maganda! Ang Luntok may tagapama na. Jinong Luntong, Doña Felisa, baka pwedeng tingnan muna ninyo ang dokumento. Ang babaeng yon ang nagbangga kay Doña Felisa. Ano? Siya pala? Ngunit kahit paano, ang Luntok ay nag-iisa. Ang dugong ito ay dapat protektahan. Ha! Ang babaeng ito ay walang moral at walang puso. Andres, hindi ngayon ang panahon para dito. Ang pinakamahalaga... Anak din siya ng demonyo. Hanapin ang paraan para tanggalin ang bata sa kanyang tiyan. Huwag hayaan na mabuhay. Sinong Luntong, ito... Wey, may mare. Bilisan, pirmahan mo! Stella, hindi kita sinaktan. Bakit mo ba ako ginagawa ito? Mahal kong ate, hindi mo pa rin naiintindihan? Dahil ako lang dapat ang pangunahing tagapagmana. Ikaw na lumaki sa ampunan, bakit ka makakasama sa iisang bahay at kumain kasama ako? Hindi ka kadandahan, hindi ka matalino, hindi ka marangya. Bakit ikaw ang kanilang tunay na anak? Kinasusuklaman kita. Kinasusuklaman kita sa pamilya Ernesto. Kinasusuklaman kita na nabubuhay ka. Ngunit hindi ko iniisip. Nalabanan ka. Ang pinakadadakilang hangarin ko ay makita kang mabulok sa bilangguan at hindi muling makalaya. Sa ganitong paraan, mapapatunayan na ako, si Stella, ay hindi mapapalitan. Ah! Bilisan! Pirmahan! Maria Luna, hindi siya ang may sala. Ano? Halos patayin niya ako! Ipagtatanggol mo pa siya? Sa oras na yon, kasama niya ako. Sa akin, hindi niya kaya magpakita sa 40 kilometro. Kung ganon, may naglason sa kanya? May nagbigay ng maling ebidensya? Gawa ng affidavit. Handa ang sasakyan. Puntahan ng kulungan. Hatid sila pa uwi. Bilisan. Agad puntahan si Ginang Luntok. Huwag. Pirmahan mo na. Hindi ko pipirmahan.
Hindi ko pipirmahan. Ako'y pinaslang. Ikaw ang nagbangga. Bakit ako pipirma? Hindi ako sumasang-ayon. Hindi sumasang-ayon. Wala kang madadawa. Sa tingin mo ba tatanggapin ka pa nila na nakulong, may pilay, at may anak na walang asawa? Totohanin na natin. Ang tatay at nanay nagagalit sa'yo. Sinabi nila ayaw na nila sa'yo. Gusto nilang itakwil ka? Ang papel na ito ay kagustuhan nila. Hindi pwede. Hindi pwede. Ang iyong kasalanan, dapat mong panagutan! Tsaka ikaw, lumaki ka sa ampunan. Sanay ka na. Si Stella walang pinagdaanan. Bakit siya makukulong? Totoo, magkulong lang. Ano naman? Pinauwi ba nila ako sa ampunan? Para balang araw, ipasok sa apoy at ikaw ang protektahan? Ngayon walang naintindihan. Pinauwi ka nila para protektahan ako. Kung hindi mo pipirmahan, sa iyong pangalan, kung maapektuhan ng Ernesto at ang aking pag-aasawa kay Gino Umluntok, patayin kita. Pirmahan mo na. Kung hindi, papatayin ko ang iyo. Hindi. Pirma! Hindi ko pipirmahan! Sino ang tutulong sa akin? Iligtas ang aking anak! Siya napakakapuspal. Pinabayaan ko pa siyang magkulong ng habang buhay. Bilisan mo! Stella, sumabog na ang amniotic fluid ko. Tawagin mo ang doktor. Tawag pa, doktor? Basura lang kayo? Akala mo'y binibining mayaman? Kahit may dugong, pinagbanahan ka, wala rin. Sa dugo mo'y tagapagmana ng amoy basura. Basura ka lang. Parasito ka sa bahay namin. Puro lang pagsipsip. Pipirmahan ko, Stella. Pipirmahan ko. Pakiusap. Tulong mo ako. Tawagin mo ang doktor. Pwede ba? Pipirmahan ko na. Kahit makalabas ka, hindi mo kayang kalakihin ng bata, may usapan na kami. Pag pinanganak mo siya, dadalhin sa ampunan. Para sa'yo at sa... Pipirmahan ko. Pipirmahan ko. Dapat ganyan ka na lang. Para hindi na kailangan magsalita. Stella, pirmado na. Tawagin mo ang doktor. Kailangan... Deserve mo ba, doktor? Hindi ka na binibining mayaman. Nandito ka na. Walang halaga ka. Tiis-tiis ka na lang. Baka mamatay ang bata. Para walang abala, itapon na lang. Tama ka. Mag-anap ng walang kinabukasan, maliban sa kahihiyan, ano pa ang magagawa? Mas mabuting huwag na lang ipanganak. Ipanganak man, masasaktan lang. Ginong Luntok, nalaman na ang traidor kay binibining Maria Luna si Stella, ang ampun ng pamilya Ernesto. Ang mga nang-api sa'yo, walang makakatakas sa akin. Akin yan! Para sa hika ko yan! Hanap mo ba to? Bigay mo! Bigay mo! Bigay mo! Bigay mo!
Mahal kong ate, huwag nang magpahirap. Walang tutulong sa'yo. Hindi na magkakaroon. Sulitin mo ang huling sandali mo at ng anak mo. Anak! Anak ko! Pasensya ka na, anak. Hanapin! Lahat ng kwarto, banyo, opisina, walang palapasin! Bilisan! Pakinggan nyo! Malapit ng mga anak si Maria. Kung may mangyari sa kanya, ang buong kulungan nyo, walang kakayahan. Maria! Maria Luna! Saan ka? Ginong Luntok, pakakalma po. Kulungan po ito. May mga patakaran. Huwag po ganyan. Patakaran? Tay, ang asawa at anak ko. Sino mananagot? Alis! Maria, hanggang sa huli, antayin mo ako. Buksan nyo! Buksan nyo! May tao ba? Buksan nyo! Hala! Si Ginong Luntok. Hala! Hala! Maria! Maria Luna! Maria Luna! Maria Luna! Maria Luna! Maria Luna! Bilisan! Hanapin ang pinakamahusay na obstetrician at ER team. Gamitin ang aking helicopter. Bilisan! Agad po! Ano? May apo na ako? Maganda ng sasakyan. Umalis. Doña Felisa, hindi pa kayo pwedeng umuwi. Sa pagkapanganak mo, ipadala sa ampunan para sa ikabuti ninyo. Baka mamatay din. Mas madali para sa lahat. Masasaktan lang din. Huwag. Binabati po kayo, Ginang. Maligaya padating, Ginang. Saan ito? Ginang. Ano? Ang aking anak. Binabati po kayo, Ginang. Nagkaanak po kayo ng malusog na kambal. Sino kayo? Ginang. Ang bahay ninyo po. Kami ang inyong mga alipin. Kung may kailangan, utos lang po sa amin. Okay na po. Itong isang panaginip. Oh, isa pang mahusay na bitag. Anak? Gana? Anak, gising ka na? Ginang Luntok. Hindi ako ang bumangga sa'yo. Anak, alam ko na lahat. Wala kang dapat ikatakot. Para sa Luntok, ipinahanak mo mga kambal. Ang Luntok, kinikilala ka na bilang ginang. Nalagay ka sa hirap ton. Ang Luntok ay babayaran ang lahat. Ano po ito? Isang maliit na regalo. Gusto mo ba? May kulang pa ba? Para sa akin lahat? Para sa iyo lahat.
Itong mga ito ay 5% ng Luntok Holding. Meron din isang titulo ng lumang kastilyo sa bundok malamig. Meron din ang eroplano at yate para sa'yo. Ginong Luntok, hindi ko po intensyon gamitin ang mga bata para pilitin kayo. Kayo naman. Luna. Halika, tingnan. Ito, nung araw, binigay ito sa akin ng lola ni Andres. Sinasabing pamilyar, para lamang sa asawa ng Luntok. Halika. Tingnan. Bagay na bagay sa'yo. Tanggapin mo. Donya, napakahalaga nito. Hindi ko po matatanggap. Ay naku, wag Donya. Tawagin mo akong Ina. Anak, unang lahat. Ngayon, nasa tahanan ka na. Ang lahat na ito ay nararapat sa'yo. Huwag mo takot. May ako dito. May Andres dito. Walang magdahas sa'yo. Mula ngayon, ito na ang iyong tahanan. Ang tahanan mo, bata. Walang magdahas sa inyo kahit kaunti. Kaso, ang pinaka-orthopedic surgeon at team ng rehabilitasyon ay darating bukas. Gagawin kong bumalik ka sa dati. Paano nila nagawa? Nasaktan ka ng ganito. Andre, nakita mo ba? Ginagawa nila. Pilitin kang mamatay. Ginong Luntok, nalaman na po. Ang natakas sa aksidente ay si Stella, ikalawang anak ng Ernesto. Ang nagpabali ng braso ay ang mga bilanggo na sina Rosa, Liza at Joy. Ang mga sugat ni Ginang ay ginawa din ng 3. At ano? Ginang at Ginong Ernesto ay nagtago kay Stella. Sila ay nagtulungan para ipakulong si Ginang. Maria Luna, wag kang mag-alala. Ang utang na dugo, pagbabayaran nila ng 100 beses na sakit. Walang makakatakas. Palang may nagmamahal. Ganito ang bakit. Luna, huwag matakot. May nanay ka. May Andre. Ang mga hayop na yan, walang makakatakas. Gusto ko makita silang isa-isa mapahamak. Salamat po. Sa totoo lang, hindi po ako karapat-dapat. Maria Luna, tingnan mo ako. Hindi ko papayagan na sabihin mo yan. Ang kahihiyan, hindi para sa'yo. Ang kasalanan ng mga hayop na yan. Gagamitin ko ang pinakamataas na teknolohiya para pagalingin ang lahat ng sugat mo. Tiwala lang, bigyan mo ko ng oras. Ang utang ko sa iyo at ng mga hayop na yan, pabayaran ko lahat. Opo. Si Andres Luntok, purmaw na inanunsyo na pakakasalan ang tagapagmana ng Ernesto at naghanda ng napakalaking dowry. Ang detalye, ibubunyag sa engagement. Wah! Pinagpala tayo! Malaking dowry! Ang pamilya, Ernesto ay akit na sa tuktok. Si Andres Luntok ang pinakamayaman. Si Stella talaga? Ay may kakayahan. Ang ganda niya, ang galing. Kaya naman, na mapapabaliw si Ginoong Luntok. Handang gastusan ang pagpapakasal sa'yo. Sinabi ko na, ikaw ay ipinanganak mayaman. Ay, Ina, wala namang kakaiba dito. Si Andres ay sobrang mahal ako. Kaya ganyan kalaking ingay. Ngunit ito, kung malaman ni Maria Luna ang masamang bata, baka... Tama! Kung malaman niya na ikaw ang pakakasalan ni Andres, siguradong magagalit siya. Baka parang asong loko at mangagat. Sirain ang kasal. Ay naku, anong gagawin natin?
Inay. Itay, wala kayong dapat ipag-alala. Nakaayos na lahat sa loob. Pinutol ko lahat ng paraang makipag-ugnay. Kahit may pakpak siya, hindi niya malalabasan ng gwardya. Nay, huwag kayong mag-alala. Maghanda na lang bilang mga magulang ng ginang. Maghanda na... Magaling! Walang kapantay ang aking anak! Pinaghandaan mo lahat! Halika, para sa ating malaking yaman. Tagay! Oo, Tagay! Sinabi ko na nga, si Stella, ang swerte ng pamilya Ernesto. Maria Luna, malapit na akong maging ginang. Ikaw naman, nararapat lang mabulok doon. Magigat kayo sa paggawa. Bilisan ninyo ang galaw. Binibining, may lakad po si Donya at si Ginong Andres. Ako po ang tagapangasiwa ng luntok. May kailangan po ba kayo? Papasa ko po sa kanila. Walang kailangang ipasa. Mula ngayon, ako na ang ginang dito. Sa luntok libre akong pumasok at umalis. Stella. Maria Luna. Maria Luna? Bakit na nandito? Dapat na hindi ba nasa kulungan? Ako dapat ang magtatanong. Bakit ka nandito? Alam ko na. Habang nasa ospital para manganak, nagtagumpay kang tumakas. Bakit? Narinig mo ako ang magiging ginang? Di mapigilang manselos? Kaya parang asong ulol, lumabas para sirain ako? Walang kwenta ang sinasabi mo. Maria Luna, huwag kang umasa. Tingnan mo ang sarili mo. Nanganak ka na, nakakulong ka pa. Si Andres, ayaw ka ngang tingnan. Samantala ako, malapit nang maging ng Luntok Estate ang opisyal na ginang. Gingginang ng Luntok Holdings. Anong laban mo sa akin? Bakit ka nandito? Ikaw ang hindi dapat nandito. Malapit nang bumalik si Ginang at Andres. Umalis ka na. Baka masira ka. Hindi ka nararapat dito sa lugar na to. Ako ang ginang dito. Bilang ginang, iniutos ko sa'yo, umalis ka! Dito ay Luntok. Si Ginang Luntok ang may bahay dito. Kung mag-aaway ka, umalis ka at mag-away sa bahay nyo. Hindi mo pa alam na yon, lagi na itong napag-uusapan. Binayaran ni Andres ang tagapagmana ng Ernesto. At ako, syempre, ang tagapagmana. Hindi pa ba tapos ang iyong panaginip na ikaw ang tagapagmana? Alam mo, ang aking mga magulang, si Andres ay akin. Umalis ka na. Baka sakaling, balikan ako ni Andres at patayin ta niya. Ikaw ang dapat umalis. Malapit na bumalik si Andres. Mapapahiya ka talaga. May karapatan ka bang tawagin si Andres? Pinapanggap mo pa? Gusto mo pa ring maging tagapagmana ng Ernesto? Ikaw ay aladang aso lang ng pamilya. Hindi! Ang aso ay nagbabantay. Mas mababa ka pa sa aso. Anak man ako, ano naman? Ako ang kanilang anak. Ikaw ay langit lang nila at isang laruan. Ang mga magulang ay ayaw ko na. Kahit gaano mo ako inggitin, na yon, si Andres Luntok ay mahal ako. Malapit na niya akong pakasalan. Alam mo ba kung gaano kalaki ang binayad niya? Matatakot ka sa sagot. Ngayon, alam na ng buong lungsod, yung gusali sa gitna na nagkakahalaga ng 5 bilyong piso. Luntok Holdings, 5% orihinal na stock. Mayroon din akong lumang kastilyo sa bundok malamig.
Private jet, yate, lahat ng ito ay alay para sa akin. Mula ngayon, buong luntok sa estate na to, lahat ng gusto mo ay akin na. Akin na, si Stella. Totoo ba? Stella, ang dami mong sinabi. Naisip mo ba na baka ang pakakasalan ni Andres ay ako? Sa huni, ako si Maria Luna, ang tanging lehitimong pangunahing tagapagmana ng Ernesto. Maria Luna, naglalaho na ang utak mo. Wala ka ng pag-asa. Pangunahing binibini. Isang lumaki sa ampunan, isang probinsyana, may kaso sa pulisya, at may anak na puta. Sinasabi mong ikaw ang tsaka ikaw ang nakabangga kay Aling Felisa? Sasabihin nung pakakasalan ka ni Andres? Sino ang maniniwala? Gusto niyang mabuhay kang para... Dito, sa luntok, sa lahat ng mata, ako, si Stella, ang kasalan ng luntok at maging ginang nito. Ikaw naman ay nararapat lang. Tingnan ako mula sa kanal. Di mo man lang karapat ang hawakan ng sapatos ko. Ang katotohanan, hindi matatago. Matagal ka nang naninirahan sa panaginipong nilika. Matagal na nakauto ka na. Ikaw ang dapat madising. Sa tingin ko, naiinggit ka. Grabe ang inggit mo. Nagsasalita ka ng walang sense. Binibining Stella, nakauwi na po kayo. Si Andres at Donya, babalik na. Kung malaman nila na nilalait mo ang ginang ng luntok, baka ipaghiwalay ang katawan mo? Tiwala ko kay Ginoong at Ginang Luntok ay matalino. Subukan mo lang. Ako mismo ang mapatay sa pag-asa mo. At, gagawin mo ba? Kuya Andres, tulong! Sinaktan niya ako! Gusto niya akong patayin! Maria Luna, patay ka na. Kuya Andres, Donya, sa wakas, nakauwi na kayo. Ang babaeng ito, inggit siya na ako ikakasal. Hindi lang niya ako sinaktan. Gusto niya akong patayin. Tingnan niyo, ang bulaklak. Siya ang nagpabagsak nito. Panigan niyo po ako. Siya ay binabastos. Ang pamilya luntok. Stella, mahilig ka na yata magdrama. Ate, okay lang. Kahit saktan mo ako. Kahit anong mangyari, hindi dapat insutuhin si Kuya Andres at si Donya Sila. Ay kilalang mababait. Paano mo sila masabing masama at marumi? Ikaw, Maria Luna, totoo bang sinabi niya? Simula pagkabata, palagi niya akong sinisiraan. Sana'y kung maniniwala kayo. Wala akong magagawa. Ngayon, nakita niya kang saktan ako at nalaman din na sinigawan mo siya at ang nanay niya Maria Luna. Patay ka na. Sinabi mo, hinampas ka niya? Opo, ang sama niya. Tingnan mo mukha ko. Nalubog na. Masakit na. Siya, gusto niya sirain mukha ko para hindi ako makasal... Ang sama ng loob niya. Ikaw ang sumuntok sa akin. Ikaw ba ang nadadawit? Sapat na. Taong ganyan. Deserve niya. Pinupok mo siya. Hindi ka ba natatakot madumihan? Sige na, huwag magalit, Andres. Sa susunod, ipapahampas ko siya. Ang sinasabi ko, ikaw. Ang sinasabi kong basura. Ikaw yan. Kuya Andres, bakit mo ako sinampal?
Takot ako na mahina siya. Hindi sapat ang para malaman mo anong klase kang tao. Huwag kang maloko ng babaeng yan. Sa paglapit sa'yo, tama, gusto kanyang patayin. Andres! Sumilens! May karapatan ka bang tawagin si Andres? Papahuli na kita. Pinadala mo pa ang sarili mo. Buti na lang. Di na kailangan pang habulin. Andres, Ginang Luntok, anong pinag-uusapan nyo? Hindi ko maintindihan. Alagad! Ang maruming babae ilok sa lihim na silong, patay gutom ng 7 araw, para magising siya. Bitawan! Andres! Ako ang nobya ni Andres! Tagapagmana ng Ernesto! Sino ang may lakas? Ang ginanas ni Maria Luna sa kulungan nitong 8 buwan, iparanas din natin sa kanya ng walang maiiwan. Gusto ko ang babaeng ito magkaroon ng mga sugat na katulad ni Maria Luna. Bawat galos, bawat sugat, gagayahin ko ng eksakto. Hindi! Wag! Mula! Siya ang pumatay kay Doña Fenisa! Killer! Bakit niyo siya pinaprotektahan? Bakit niyo ako ginagawa to? Binunti siya may anak na siya madumi na siya. Ngunit ako malinis pa. Hindi! Huwag akong ipasok sa silong. Siya dapat ang ipasok. Ang sampal na to para kay Maria Luna. Ang sampal na to para sa mga anak na muntik mong patayin. Buti na lang ang mga apo ko malasakitin. Kung hindi, ikaw na maduming babae. Sisisihin mong nabuhay ka. Anong apo? Paano? Pakinggan mo ito. Sa gabi ng krimen, ang aking manugang kasama, si Andres. Sa loob ng sasakyan, 40 kilometro ang layo. Ang kanyang anak ay sa pamilya Luntok. Paano? Ikaw, Maria Luna, bakit napakaswerte mo? Sabi ni Ina, ako ang may kapalaro mayaman. Stella, kalimutan mo na. Ako ang gumangga kay Ginang Luntok at ikaw ang dahilan na kanilang paghihirap. Pinapanagutan kita. Pinahirapan ako. Sinira ang braso. Halos mamatay ako. Ikaw ang may gawa. Walang katotohanan! Basura lang kayo! Sino maniniwala sa inyo? Walang maniniwala! Kayong... Oh. Walang naniniwala sa akin. Sa korte, walang naniniwala. Sa kulungan, walang naniniwala. Kayo ang may dawa ng mga kasinungalingan, paboritismong ginawa ako ang may sal. Ngunit ngayon, naniniwala kami sa kanya. Pinapangalagaan namin siya. Hindi! Siya ang may sala! Ako ang pamunarin binibini! At tinam ng Luntok! Siya ay laging mas mababa sa... Gising na! Ang ginating ng Luntok ay si Maria Luna lamang. Stella, ngayon, ang utang mo sa akin, sa Luntok, kay Aling Felisa, babayaran mo lahat. Dalhin siya! Padalhin siya sa kanyang lugar! Huwag! Ako ang... Isang buwan na to. Bakit si Stella walang balita man lang? Siya, wala bang nangyari sa kanya? Ay, matanda, huwag kang mag-alala. Si Stella nasa langit na. Isipin mo, si Ginoong Luntok, ano siyang uri ng lalaki? Bata at malakas. Bagong Si Stella natin, siguradong binibigyan niya ng atensyon. Araw-araw nililigawan. Magkahalikan lagi, hindi na maghiwalay. Hay naku, sa ngayon, siguradong nasa palasyo sa bansang malamig. Masaya na siya. Walang oras sa atin na 2 matanda. Ngunit, matagal na to. Walang balita si Stella. Parang may mali. Anong mali? Ikaw ay mahirap at hindi marunong mag-enjoy. Abangan mo, sa oras na si Stella ay maging Ginang Luntok, sa oras na yon, ang mga dati na nang iinsulto sa atin ay luluhod sa atin. Sino yan? Ano ito? Ginong Ernesto, sa utos ni Ginong Luntok para i-cancel ang kasal. Ano?
Cancel ang kasal? Sino ito? Siya ang inyong anak. Si Maria Luna ito. Sabi ni Ginoong Luntok, dahil ang inyong anak ang naging dahilan ng pagkakasugat ni Donya. Ang Luntok, hinding-hindi ikakasal sa isang kriminal. Ang tao ibinalik na. Ang dowry kukunin na. Aalis na! Ernesto, naintindihan ko na. Ang Luntok, siguro ay naiisip na 8 taong pagkakulong ay hindi sapat, walang parusa. Kaya sinisi ang pamilya Ernesto, sinisi si Stella at si Maria Luna. Pinabalik ng ganyan. Hindi nila totoo na gusto i-cancel ang kasal kay Stella. Tama. Siguro ay ganyan nga. Sila ay naisip na pinoprotektahan natin si Maria Luna at hindi sapat ang parusa. Tama. Huwag nang hayaang ang malas na si Maria Luna ang sirain si Stella. Ernesto, bilis! Tawagan ng Luntok at ipakita ang loob. Aba. Hello, Ginoong Luntok. Sa usapin ng pag-ayaw sa kasal, naintindihan namin ang galit ninyo. Aming kasalanan. Ang anak namin ito ang nagpasugat kay Donya. Ngunit, huwag kayong mag-alala. Hindi namin papatawarin at parurusahan namin siya. Pinapangako ko. Sisiguraduhin ko kayo at kay Donya ang pinakamasiyahan ninyong sagot. Ngunit, Ginoong Luntok, pakiusap po. Huwag po ninyo idabay si kasalanan ni Maria Luna. Walang sala si Stella. Dahil napakabuti ng pamilya Ernesto, hindi ko naaayawan ng kasal. Kaya, hiling ko kay Ginong at Ginang Ernesto na dumalo sa ika-15 ng susunod na buwan sa Luntok Estate para sa engagement. Narinig mo? Si Ginoong Luntok, imbitado pa tayo sa kanyang engagement party. Ginoong Luntok, hindi tinalikuran si Stella. Siguro dahil napakatalino natin at handang ipagkanulo, pinatawad nila si Stella sa pagkakasangkot. Si Maria Luna na bruha. Anong gagawin natin? Pumunta kayo, agad-agad. Padalin siya sa minahan. Opo! Ngayon, ipapakita natin ang aming katapatan. Ngayong gabi, padalhin sa minahan. Iyon mismo, pinakamalayo at hirap na minahan. Kayong pakialam sa kanya. Ang pera, di problema. Tandaan, linisin ang lahat. Walang bakas na maiwan. Tatay Ernest, posible ba ito? Sasang-ayan ba ang Luntok? Bakit hindi? Pinagtanungan ko na. Isang direksyon lang ang ruta. Sa buong buhay niya, hindi na siya makakabalik. Hayaan na lang siya sa minahan na lugar na yon, mamatay o mabuhay. Ngayon, sapat na ba ang parusa? Sapat na para sa Luntok ang paliwanag. Masaya naman. Basta mapatahan ng Luntok, ang kasal ni Stella ay mapoprotektahan. Isakripisyo si Maria Luna para sa kayamanan ng pamilya. Kayo! Sa sasakyan, padalhin na yun din. Walang pag-aatras. Huy, male, salo. Bilisan nyo! Itong sapatos ni Stella. Ang taong ito, si Stella? Tatay Ernesto, ang pinadala natin baka si Stella? Paano naman si Stella? Siyempre, ang bait ni Stella. Pinahiram niya ang sapatos. Tama. Si Maria Luna palaging ninanakaw kay Stella. Sapat na. Padalhan na siya. Umalis na siya. Wait! Tay Ernesto, wala na bang tingnan? Baka nagkamali tayo. Baka si Stella nga? Sige. In lang. Pirma. Amoy, lupa! Lupa! Walang duda, hindi si Stella. Si Stella ay malinis at maarte. Tama. At ang mga sugat niya.
Kitang-kita na si Maria Luna ang babaeng yan. Pinukpok sa kulungan. Bakit nakatayo lang? Ilagay na! Ginoong Luntok, naguulat po ako. Pinadala namin siya sa minahan, ang pinakamalayo sa minahan. Hindi na siya makakabalik. Tama. Habang buhay, hayaan natin siyang mabulok sa minahan. Andres, hindi ko alam kung kayo at si Doña Felisa ay nasiyahan sa aming gawa. Mabilis ka naman, Ginoong Ernesto. Ang ginawa mo, ayos lang sa akin. Magandang araw po. Pumunta po kayo sa aming kasal. Opo, pupunta po kami! Salamat, Ginoong Luntok! Salamat sa pagkakataon na binigay nyo! Ikaw kasi, huwag kang magalit. Sisihin mo ang sarili mo sa mga kasalanan mo. Nagbangga ka, tumakas pa. Ipapulong ka man, hindi mapapatawad ang kasalanan mo. Ba, namuntik mo nang patayin si Stella? Buti na lang si Stella ay matalino. Malapit na siyang ikasal sa Luntok at maging ginang. Mula ngayon, siya ay isang puso ng langit at ginang ng Luntok Holdings. Ikaw naman ay nararapat lang sa putik ng minahan, mabulok at mausok. Yan ang iyong kapalaran. Tanggapin mo na! Nagulo ka ba? Huwag mo pakinggan ang mga salitang yon. Madumi sa tenga. Wala lang. Parang nakakatawa lang. Nangyari na. Yala. Mula ngayon, tayo lang at ang ating anak. Ang mga nagkasala ay babayaran din. Salamat, Andres. Tinatawag mo ako? Andres. Asa? Wah. Kung mali ulit, Si Stella namin mula, bata pa, ay magaling. Totoo, hindi pa kasal na gustuhan na ni Ginoong Luntok at ni Doña Felisa. Para pakasalan siya, ang bigay gusali sa gitna stock ng Luntok Holdings at ang kastilyo sa malamig. Walang pag-aalinlangan. Oo nga, Ginoong Ernesto. Mula ngayon, pakisuyo na rin sa Ginoong Luntok na ipagbigay alam kami. Si Stella naming mapagmahal at nakakuha ng mayamang nobyo. Hindi tulad ng kapatid na si Maria Luna, bobo at hangal, pinauwi siya, malas na malas. Maswerte si Ginoong Luntok. Alam niya si Stella ay mabuti, hindi siya nadamay. May ganong kayang manugang mas, marami pang biyaya. Salamat! Maria Luna, sa buong buhay mo, mabulok ka na lang sa minahan. Ang kayamanang ito sa pamilya Ernesto. Bahal na mga bisita, magbigay tayo ng mainit na palakpakan sa pangulo ng Luntok Holdings, si Ginoong Andres Luntok at ang kanyang pinakamamahal na nobya. Binibining Maria Luna. Ano? Maria Luna! Bakit narito ka? Dapat ka sana sa minahan, di ba? Siya, nandito siya. Eh di sino uminatid namin kagabi? Siyempre, ang inyong paboritong anak, si Stella. Hindi pwede! Ginoong Luntok, saan si Stella? Hindi ba kayo mismo ang indesisyon? Bakit kayo natatanong? Ano? At ang hinatid kagabi ay si Stella. Siya ang may gawa! Siya ang salarin! Ikaw ang may gawa kay Stella. Ikaw ang nagpalit ng pagkatao. Tama, di ba? Wala akong ginawa. Siya ang masama at nalalapat sa kanya. Maria Luna! Walang utang na loob kang bata ka!
Binuhay ka namin ng 10 taon. Ganito lang ba ang para bang bayad? Naiinggit ka kay Stella. Pinlano mo patayin si Stella. Pinagnakaw mo ang kanyang pagkatao. Pinagnakaw mo ang kanyang lalaki. Hoy! Tingnan ninyo, ang babaeng ito. Siya ang bumangga kay Donya. Gusto niyang sirain ang aking anak Stella. Siya ang salari. Tapos ka na? Ipaparamdam ko sa inyo ngayon ang kahihinatnan ng insultuhin ng aking asawa. Ay nako, Ginong Luntok. Tingnan mo siya, acting walang alam. Simula bata pa sa ampunan natutunan. Siya ang nagkasala. Gusto niyang agawin ang yaman ng Luntok. Sapat na. Kayo dalawa ay walang puso. Hanggang ngayon, may lakas pa kayong baliktarin ang katotohanan. Ang tunay na salagin ay ang inyong pusong ahas at mapagmataas na anak na si Stella. Halos mamatay ako dahil sa kanya. At kayo, mga magulang na hayop, para protektahan ang ampon ninyong anak, nilagay ninyo sa panganib. Ang tunay ninyong anak, nilagay ninyo siya sa lugar na kumakain ng tao. Ano ang sinasabi mo? Ang inyong mabuting anak na si Stella sa kulungan ay pinagbantaan na putol ang kamay, na pinsala ang mukha punong-puno ng sugat. Halos mamatay silang tatlo. Ang mga galos ni Maria Luna ay gawa ng Pamilya Ernesto! Wala. Hindi posible. Matagal na akong nabubuhay. At hindi pa ako nakakita ng mga hindi karapat-dapat maging magulang. Kinuha ninyo si Maria Luna sa ampunan para lang sa inyong walang kwentang anak na maging sakripisyo at tagasalo ng problema. Walang hiya! Ang sampal na ito, para sa akin, para kay Maria Luna, para sa aking mga apo. Hindi kayo karapat-dapat maging magulang. Hindi karapat-dapat dito, ngayon. Umalis kayo sa Luntok. Huwag dumiin sa araw ng kasal. Anak, huwag matakot. Ina. Salamat po. Salamat po sa pag-aalaga. Anak isang pamilya, tayo mula ngayon, aalagaan kita ang Luntok, ang iyong tahanan. Kung may lumapit sa iyo man lang, ipaglaban kita, sinampal ko kayo para magising kayo. Subukan ninyong tingnan ng mabuti. Tingnan si Maria Luna. Mapagmahal, masipag, mapagpasalamat. Lumaki siya sa ampunan. Pero mas mabuti kaysa sa inyong anak na binuhay sa luho. 10 taon siya sa inyo. May nagrereklamo ba siya? Nag-aagawan ba siya? Gusto lang niyang mag-aral ng mabuti para suklian ang papapalaki ninyo. Kayo naman ang inyong dalawa mga hayop na magulang. Itinuturing ninyong basura ang ginto. May ganong anak ninyo pinahalagahan. Pero ang isang manhid at mapang-api na babae, pinapang-alagaan na hiyas. Sunod-sunuran. Hindi posible. Si Stella matatakutin simula bata. Di niya kayang bilisan ng sasakyan. May ebidensya. Sa tingin nyo, tanga kami? Alagad! Palayasa, ang mag-asawang hayop na ito, mula ngayon, ipagbabawal kayo. Gusto kong ang pamilya Ernesto ganap na malugi. Huwag Ginoong Luntok. Alam namin nagkamali, Pake. Usap, patawarin niyo kami. Huli na. Ang sakit na. Pinigay nyo kay Maria. Gusto kong bayaran nyo ng 100 o 1000 beses. Abang-abang na lang kayo. Luna. Alam na ni Tatay. Ang pagkakamali, pasensya na anak, Luna. Si Tatay, nabulag ng kasakiman, Luna. Alam na ni Ina ang pagkakamali. Walang puso si Ina. Deserve ni Ina mamatay. Naloko ako ng masamang bata. Di ko alam. Naranasan mong hirap, Luna. Pakiusap. Tulungan kami kay Ginoong Luntok. Pakiusapan siya. Iligtas ang pamilya. Ernesto. Pakiusap? Huwag na. Tingnan mong mabuti. May pirma ko dito at may pagsang-ayon ninyo. Simula ng pirma ko ang kasunduang ito,
ako at ang pamilya Ernesto at kayong dalawa ay walang ugnayan na... Huwag ganyan, Luna. Totoo, nagkamali kami. Dapat hindi kami naliwala sa chismis ng batang yon. Oh, kamag-anak tayo, magkadugo tayo. Huwag kang ganyan, tulungan mo kami. Ako ang malupit. Oh, kamag-anak. Ang mga salitang napakakatawa-tawa. Ang ginawa ninyo sa akin ay daang beses na mas masakit. Bakit hindi ninyo naisip na magkadugo tayo? Sa pamilya Ernesto, ginahasa ninyo ako. Bakit hindi ninyo naisip na pamilya kita? Sa bahay ninyo, dinahasa ninyo ako. Bakit hindi ninyo naisip na pamilya ko kayo? Ngayon, ikaw na lang ang anak namin. Mula ngayon, bibigyan ka namin ng mas maraming pagmamahal. Oh, Luna, kami ang pamilya mo. Hindi na tayo pamilya. Ang pamilya ko. Nandito. Tama. Mula ngayon, ang luntok ang iyong tahanan. Kami ang iyong pamilya. At sila, wala nang koneksyon sa iyo. Dalhin sila. Sino ang luntok? Luna! Mahal na anak, natapos na ang hirap. Ang kabutihan ay may gantimpala.